misa na nagsimula kaninang alas 5 ng umaga at nakikita ho natin ngayon lumalabas na yung ilan nating mga kababayan, kaya may bahagyang paggalaw dito sa aking mga likuran. Pero syempre habang nababawasan yung mga nasa loob ng simbahan ay nadadagdagan pa rin naman ng mga taong patuloy na dumarating ngayon dito sa paligid ng Quiapo Church. At karamihan na rin doon sa mga nakikita natin dito, naka-t-shirt ng kulay maroon ng may naka-drawing na imahe ng itim na Nazareno. Yung iba naman may mga hawak na panyong kulay maroon din na meron ding naka-drawing na imahe ng Poong Nazareno. Ngayon kasama natin si Major Carol Macawile, siya po ang Chief Operations ng Station 3 ng MPD. Ma'am, doon sa nakikita natin ngayon, ito ba talagang tuloy-tuloy na yung pagkapal ng mga taong doon? At nakikita ko may kasamang bata. Ano ba to sa experience ninyo? Ito talagang pagka may misa lang at hindi na sumasama sa prosesyon. So po yung mga ganyan may dalang bata, pagka may misa lang yan, after that hindi na sumasama ng procession yan, dahil alam nila na very risky pa sa mga dalang bata. Umuwi na rin yan, yung iba naman nag-i-stay dito sa simbahan at naghihintay na lang ng pagdating ng ating malapon Nazareno. Ma'am, kasi sinasabi, dapat wala dito yung mga vendor para hindi na makaabala no? Doon sa kapaluhan ng tao na talaga namang nakikita na natin simula pa lang sa mga oras na ito. Paano ang mangyari dyan sa mga vendor na yan na nakikita natin? Marami pang nakapaligid dito sa Quiapo Church. Kung mapapansin ninyo, no? Ngayon nagsusulputan yan, pero mamaya pagdating ng procession yan, magse-self-disperse yan. Kusang mawawala yan, dahil alam nila na sila mismo ay masasagasaan ng procession. So ano mga paalala ninyo doon sa ating mga kababayan? Pwede ba ipatupad yung no cellphone sa prosesyon? As procession, no? Hanggat maaari, no cellphone sana sila. Para sa ganun, may iwasan yung mga dukutan. Apo. At may iwasan na rin yung iba pang mga insidente. So yun lang ho yun, na kaya walang cellphone dahil baka madukutan sila ng mga dala-dala nilang cellphone dahil talaga namang dito mangyayari, ikaw ay gumagalaw na lamang sa tulakan ng tao, yung parang agos na lang ng tao ito. Definitely, one of the primary reason, dinidiscourage sa atin yung mga cellphone na yan. Kasi yan, number one na talaga nakuwi ng mga tao. Doon sa nakikita ho natin ngayon, may mga ilang mga sasakyan pa dyan sa may labas ng kalsada. No? Although nakikita natin, okupado na ng tao yung kalsada. Paano ho ang mangyayari doon sa mga sasakyan na yan? Mga sasakyan, hindi na natin pinapasok yan, ano? Yung mga sasakyan na yan, actually yan yung mga augmentation natin, mga sasakyan din mismo na ating mga kasama na nagpaproteksyon dito sa procession. Okay, so maraming salamat po ma'am. At good luck po sa ating gagawin pagbibigay ng seguridad at kaligtasan para sa mga kababayan natin na sasama ho sa prosesyon ngayong araw nito para sa itim na Nazareno. Thank you, thank you. Okay, maraming salamat po. Good luck po. Yan. So, ngayon po, ito naglalabasan na. Pero kung nababawasan man yung mga tao, ay patuloy pa rin po itong nadaragdagan ng mga bagong dating naman. Kanina nga ho, bago mag-alas 5 ng madaling araw, nakita na natin dito ang mga K9 dogs mula sa Philippine Army at ang mga tauhan ng EOD Explosives Ordnance Division, ang bomb squad. At sila po ay nagsagawa na ng paglilibot at pag-inspeksyon, paglalatag ng kanilang mga security measures dito sa paligid ng Quiapo Church. At syempre nakita na rin natin dito ang mga pulis na nakadeploy sa iba't ibang lugar. Napaka-visible po ng mga pulis sa mga oras na makikita ho natin sila sa bawat sulok na itong Quiapo Church. Ito para matiyak na kung magkakaroon ho ng mga aberya, kung hihingi po kayo ng tulong at kailangan ng assistance mula sa ating mga pulis, ay nandyan lamang sila para magbigay po ng assistance sa ating mga kababayan. Pinakahuling pangyayari dito sa paligid ng Quiapo Church. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Susan Enriquez. Nasa Quiapo rin po ang ating kasamang si Victoria Tulad. Victoria. Rhea, kasabay ng pagdagsa ng mga deboto dito sa Quiapo Church, lumobo rin ang bilang ng mga tindera, kaya naman todo kayo ng mga pulis para tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng kapansanan, bumiyahe pa mula Quezon City si Ricky para lang magbenta ng candy, biskwit at sigarilyo sa tapat ng Quiapo Church ngayong pista ng itim na Nazareno. Pero dahil hindi nakatatayo o nakapaglalakad, kinailangan pa raw siyang buhati ng mga security guard ng LRT para lang makasakay. Bagaman mahirap ang dinanas, ayos lang daw basta't kumita ng kaunting barya. Kung sa bahay lang ako, mahirap, may walang income. Kaya nagtry ako magtinda dito. Kasi in-invite ako ng friend ko magtinda dito. Di kalayuan sa pwesto ni Ricky, nakita namin si Dolly. 3 oras lang daw ang kanyang itinulog pero heto todo kayod muli para makabenta ng kandila. Kwento niya 6 na taon na siya nagtitinda sa simbahan at talagang mas malaki ang kita kapag kapistahan ng itim na Nazareno. Malaki po kasi halos karamihan talaga yung mga deboto nagsisindi.
Madaling araw pa nga lang, halos wala nang madaanan sa gilid ng Quiapo Church. Bukod kasi sa mga deboto, dagsa na rin ang mga nagtitinda. Mayroong nagbebenta ng panyo na may nakaimprentang mukha ng poon, kalendaryo, rosaryo, damit, sampagita, imahe ng Nazareno at iba pa. Si Judy, kahit pinalis na ng mga pulis, pilit pa rin bumalik sa dating pwesto. Pero gate ng mga otoridad, dapat ay maging vendor-free ang paligid ng Quiapo Church, kaya't madaragdagan pa raw ang bilang ng mga pulis para tumulong sa pagpapalipat sa mga tindera. At Rhea, ayon sa mga pulis, maaaring kumpiskahin ang paninda ng mga tindera kung hindi sila makikipagtulungan. Rhea? Maraming salamat, Victoria Tulad, nagmumulat live mula sa Quiapo. Samantala, mga karagdagang balita, hatid din na Connie at Igan. Maraming salamat, Rhea. Mga pulis sa Metro Manila nasa mataas na alerto na para tiyakin ang seguridad ng mga debotong inaasahang dadagsa sa prosesyon ng itim na Nazareno. Sa gitna ng napabalitang banta ng terorismo. Narito ang report. 6 hanggang 9 na directly identified terrorists ang binabantayan ngayon ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon mismo kay Pangulong Noynoy Aquino, posibleng ngayong pista ng itim na Nazareno sa Maynila, manggulo ang mga terorista. Agosto pa raw ng nakaraang taon, iniimbestigahan ang naturang grupo dahil sa mga kilos nito sa Metro Manila. Over the past few months, we have been apprised of intentions to create disruptions in the National Capital Region during the Feast of the Black Nazarene. The sad reality of the world today is that terrorists want to disrupt the ability of people to live their lives in the ways they want to, including the freedom to worship and engage in community activities. Pero hindi sila pinangalanan at hindi rin tinukoy kung ano ang direktang bantang posibleng gawin nila. Mahirap na tukuyin mo siya kasi hindi naman ganyan ka-specific yung information. Kaya ang kalakaran talaga paghandaan yung lahat ng lugar. Sa kabila nito, wala raw dapat ikabahala ang mga deboto ng Poong Nazareno. Your government wants to ensure, to the fullest extent of its capabilities, your safety. Ang puwersa ng pulisya sa Metro Manila nasa mataas na alerto na. Bawal magdala ng cellphones at anumang uri ng armas sa prosesyon. Bawal din ang paggamit ng paputok. Huhulihin din daw ng pulisya ang sinumang magproprosesyong nakainom. Naka-alerto rin ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Magpapakalat ng K9 units sa pagdarausan ng pista. Pakiusap ng otoridad sa publiko, maging mapagmatsyag at i-report agad sa pulis ang sinumang kahina-hinalang taong posibleng manggulo. We ask for your understanding and cooperation. Sir, and are you near to having any arrests? And would you urge those people, the devotees, to instead observe the tradition at home to be safe? Well, of course, if that is follows, if they can accept that as a practice and as alternative, that will undoubtedly lessen the risk. But given that in talking to the church authorities, there will be those, regardless of the threat level, will still insist on doing so. It is the state's obligation to protect them to the fullest extent possible. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Hindi naman matatawanan ang pananalig ng mga deboto ng itim na Nazareno. Ang ilan sa kanila nagpatotoo sa umano'y pagiging milagroso ng poon. Naritong report. Milagroso raw ang imahe ng itim na Nazareno. Magpapatotoo raw dyan ang milyon-milyong mga deboto ng patron. Lalo na ang mga taong nabigyan ng espesyal na tungkulin kay Senyor Nazareno. Isa sa lumikha sa replika ng itim na Nazareno na matatagpuan ngayon sa Quiapo Church, ang pamilya Estonactoc. Ayon kay Ray, matagal na raw silang deboto ng Nazareno kung kaya't malaking bagay para sa kanila ang mapagkatiwalaan ng simbahan na umukit sa imahe ng poon. Dahil dadalhin nga yung isa sa Cagayan, kaya lang may kapalit kagad sa kaya ginawa ko yun. Kwento naman ni Linda, malaki ang paniniwala ng kanilang pamilya sa poon. Lalo pat isang milagro raw ang ipinamalas nito sa haligi ng kanilang tahanan. Nagkaroon siya ng skin allergy na halos nawawala yung kuko niya. Natatangi naman ang partisipasyon ni Tony Dumanlang sa Poong Nazareno. Kabilang kasi siya sa grupong Pabihis, kung saan sila ang naglilinis at nagpapalit ng espesyal na damit sa itim na Nazareno. Umiyak ako sa taas kasi
Iba yung pakiramdam ko sa katawan ko pagkahawak ko siya. Minsan na rin daw siyang pinrotektahan ng Nazareno mula sa kapahamakan. May nagkakagulo sa amin. May pillbox pa noon. Sa salamin tumama pero hindi umabot sa akin. Kasi nasa likod ko yung kwadro ng Nazareno. Nakikipagsapalaran ang mga miyembro ng Hijos del Nazareno sa gitna ng alon ng mga tao para lamang mapanatili ang kaayusan. Sila yung nasa tuktok ng karoza na siyang nagpupunas ng panyo sa puon, habang ang iba naman ay humahawak sa lubid na humihila sa karosa ng itim na Nazareno. Hindi niya kami napapabayaan, kasi may mga problema. Malaking sakripisyo man, pero hindi pa raw nito matutumbasan ang kabaitan sa kanila ng Nazareno. Lubos daw ang ipinapakitang kagandahang loob sa kanila ng puon, kaya lubos din nilang sinusuklian ng matinding debosyon, pagmamahal at respeto ang itim na Nazareno. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Exclusive, kotse at truck nagkasalpukan sa EDSA Boni. Kapuso actor Dingdong Dantes magiging producer ng isang pelikula ngayong taon. Huwag pauli, tutok lang sa unang balita. Kalila, mamimiss ka namin. Hindi mo ba ako mamimiss? Siyempre naman, ikaw kaya yung nag-best friend ko. May aalis na maligaya, ngunit merong bigati ang dulot ng muling pagkikita.